Kamusta, water signs? Alamin natin kung ano ang kapalaran mo gamit ang tasa reading. Pasensya na kung hindi masyadong makita, ipapaliwanag ko na lang sa iyo. Itong tasa reading ang isa sa pamamaraan para makapanghula or malaman yung kapalaran ng tao. May dalawang person na hindi magkasundo na ikaw yung naiipit. Pwedeng kapamilya mo ito, kaibigan, katrabaho, or third person. At pinapaalalahanan ka na protektahan mo yung sarili mo sa mga negatibong energy ng iba. Pinapaalalahanan ka na huwag paapekto sa emosyon at saka kailangan mong alaming maigi yung punot dulo ng problema. At nasa sitwasyon ka na gusto mo nang tapusin kung ano man yung hidwaan na nangyayari sa relasyon mo sa person mo or sa family. Pero sa ngayon, wala ka pang ginagawang aksyon. Pwedeng sa husgado na kayo mag-usap, sa barangay, o yung meron ng kasunduan ba. Pero ang ilan sa inyo, pinaplano mo pa lang, hindi ka pa umaaksyon. Ang ilan sa inyo ang problem sa negosyo. Dahil sa merong person na hinahamak yung pagkatao mo. O kaya merong rejection or delay na nangyayari sa negosyo mo at ito yung hindi nakakapagpasaya sa iyo. At base sa tasa, anuman yung sitwasyon na nangyayari sa iyo, hindi ka papatalo. Kasi yung dalang negatibo ng ibang tao, hindi pa nila alam yung malaking potential mo or kakayahan. Habang ang ibang tao ay busy sa mga negatibong gawain or kaisipan, ikaw naman ay busy na i-improve ng gusto yung buhay mo. Sila mismo yung witness sa magiging pagbabago or improvement sa buhay mo. May mga bagong opportunity na pangkalahatan kasi nga improvement yung tinutukoy eh. Patungkol sa career, sa negosyo, at sa social life mo. At saka hindi lang yung tagumpay ang makakamit mo, kundi pati na rin yung pagtanggi sa mga hindi makakabuti sa iyo, yung mga temptation. Ayaw mo kasi magkaroon ng sagabal sa improvement na nangyayari sa buhay mo. Gusto mo tuloy-tuloy yung prosperity. Nabanggit ko din kanina na meron kang gustong gawing aksyon, yung mga legal issues ba? Or gusto mo merong mamagitan sa mga gagawin mong desisyon. Tama iyon. Kasi nga may mga taong hindi totoo sa iyo. Hindi mo kakayaning mag-isa yung laban. Kasi alam nung person na mahina ka, ganun yung tingin niya sa iyo. At yung pagkonsulta mo, yung pagpapakita ng tapang mo, yung sa legal na paraan. Ito na yung mga panahon na ma-overcome mo na yung mga kahinaan mo. Ano man ang pinagdaraanan mo, ma-overcome mo ito, malalagpasan. At saka marami ng bagong sisimulan sa buhay mo na mas posible at saka makikita mo ng husto yung potential mo. At saka iwasan din na mag-focus sa problem. Marami ka pang dapat bigyan ng pansin. Alamin naman natin gamit ang mystical cards kung ano pa yung ibang detalye or may advice sa iyo. Positive yung mga cards mo. Kasi itong unang card na happiness, imbis na yung kalungkutan ng isipin mo, yung mas masayang bagay.
or sitwasyon para mas lalo pang dumami yung mga positibong darating sa buhay mo. Hindi ganun kalungkot yung buhay mo. Akala mo lang kasi nasa sitwasyon ka, pero malalagpasan mo ito. Yung happy na desisyon ang piliin mo para hindi ka na makaramdam ng kalungkutan. Dito ko nga ilalagay yung tasa, napakalayo eh. Itong body na card, ibig sabihin ay protektahan mo yung sarili mo, yung kalusugan mo. Huwag mong punahin yung mga kahinaan mo or yung physical na itsura mo. Kasi wala namang dapat ayusin sa iyo kasi buo ka naman. At saka, alalahanin mo yung uniqueness mo, yung pagiging kakaiba sa iba. Itong card naman na ito na priorities, marami kang responsibilidad or sunod-sunod yung activities mo. Ang dapat mong i-priority, hindi yung schedule mo, kundi schedule mo yung mga dapat mong i-priority. Isa-isa, kung ano ba yung mga mas importante na dapat na ginagawa mo para sa sarili. Isa rin ito sa paraan na para maprotektahan mo yung energy mo. Ngayon naman guys, ay alamin natin kung ano ang energy na ipapakita para sa mga water signs gamit ang tarot cards. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Three of Pentacles, Four of Swords, Nine of Swords. Itong mga cards mo na ito, pinapakita na magaling kang makisama at saka gusto mo yung merong teamwork. Hindi ka nag-iisip ng para sa sarili mo lang. Importante sa iyo yung teamwork, anumang sitwasyon ito. Kaya lang may mga sitwasyon na hindi umaayon sa iyo or hindi nangyayari yung nasa isip mo. At saka, meron ka ring hindi sinasabi sa kapwa mo. Kaya ang nangyayari, naapektuhan yung sarili mo, yung pahinga mo, hindi ka makatulog or nai-stress ka. May posibilidad din na ang ilan sa inyo nagkasakit ka. Ito yung naging dahilan. Dahil sa kapaguran or dahil sa meron kang tinatagong emosyon. Sa career or negosyo, magaling kang makisama. At saka mas lalo pang nade-develop yung skills mo. Lalo pang napapabuti yung negosyo mo o kaya career. Pero syempre, kailangan mo din magpahinga, yung katawan mo, yung isip mo, kasi ito yung naapektuhan. Merong person na hindi nagiging masaya sa nangyayari sa buhay niya. Ang isa sa ipinapakita, yung ilan sa inyo, mas priority mo yung career mo o negosyo, pero bigla kang nagkaroon ng baby. Ang iba naman, maganda nga yung trabaho mo, nagsusumikap ka, pero hindi sumasapat yung kita. Para sa ilang single, yung potential person na nagpapakita ng interes sa iyo ay katrabaho mo. Kailangan sure ka sa feelings mo at saka sa relasyon na gusto mong magkaroon. Kung meron kang personal issues, ito muna yung unahin mo. Itong clarity na card na The Star ang nagsasabi na sa mahirap na sitwasyon na pinagdaraanan mo, humiling ka sa Diyos. At saka ito yung tamang panahon na huwag ka mawalan ng pag-asa at i-align
kung ano yung mga gusto mong mangyari sa buhay at saka yung magkaroon din ng healing. Guided ka at saka huwag ka masyadong mag-isip. Ito pang isang card na ito na The Sun ang nagsasabi na hindi mo kailangan umapil sa iba para maging pabor sa'yo kasi ikaw mismo yung nakaka-attract ng positive sa buhay mo. May mga positibo nang nangyayari sa buhay mo. Kailangan mo itong hayaang dumating sa iyo or tanggapin at i-let go na yung mga negatibong nasa paligid mo or naiisip. At para naman sa ilan na nasa relationship, nakadalawang cards ka na pinagdududahan mo yung person mo. Nangyayari ito dahil sa posibleng busy ka or pareho kayong busy. At saka may ilan na nahuli mo mismo yung person mo or merong nasabi yung person mo na hindi totoo. Pero soon, magkakaroon ng linaw ang lahat. Queen of Wands in reverse, Ten of Wands in reverse, Page of Wands in reverse. Base sa mga cards, meron nga talagang hindi tapat na person. At ito yung nagiging hadlang para sa happiness mo, yung connection mo sa kapwa mo or yung relasyon mo sa person mo. Unahin mo man ito, yung person mo, marami siyang alibay o kaya excuses. At saka pinakita na rin ito sa tasa, yung weakness mo. Ito yung nagpapahina sa iyo. Yung mga problema ba na tingin mo may hirapan kang solusyonan. Hindi ka makapag-focus o kaya nawawala ka sa mood. Kasi sa naunang cards mo, ilan sa inyo hindi rin kasi masyadong nakakatulog eh. O kahit na matutulog na lang, yung huling naiisip mo problema pa din. Pahalagahan mo yung sarili mo para mas maprotektahan mo yung importante. Itong mga cards na ito ang nagsasabi na merong person na walang sinasanto, yung bang walang pakundangan sa panloloko. At dahil sa ganitong sitwasyon ay pati ikaw maaapektuhan, yung trabaho mo, negosyo mo o kaya yung kita mo. Mag-ingat sa manloloko. Walang sitwasyon na biglaan yung pagyaman, lahat pinaghihirapan. Kung gusto mo ng pag-unlad, ikaw mismo yung gumawa nito. Hindi mo kailangan i-pamanage sa iba. At saka, meron ding ilan na naghihintay ka ng niloan mo. Bonus o kaya increase sa kita. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, naiisip mo na mapag-control yung person mo. Mas isipin mo kung bakit naging ganun yung behavior niya sa iyo. Para maitatama kung ano yung mali. Itong Eight of Wands ang nagsasabi na huwag kang masyadong mag-worry sa kung ano yung makakasalubong mong problema sa bawat journey na tinatahak mo sa buhay. Nakatatlong words ka na para sa malalagpasan mo yung kinakaharap mong problema. Talented ka at saka marami kang potensyal, kaya ikat mo yung mga negatibong kaisipan. Yung sariling pagsusumikap ang mas may tagumpay. Kung paano mo ito gagawin, itong Two of Pentacles ang nagsasabi na kailangan mong balansehin yung sitwasyon mo or mga prioridad. At saka, huwag kang magdesisyon ng hindi ka sigurado o kaya biglaan. I-check mong maigi yung mga possible choices mo. Ma-achieve mo yung pangarap mo soon.
Para sa ilang single, ito yung panahon na naghahanap ka pa lang talaga ng makakapareha mo. At saka, makaka-encounter ka talaga ng person na hindi pa ready sa commitment. Pinaghahanda ka ng mga cards sa ganitong person. Parte ito ng buhay mo na kailangan mong pagdaanan, pero wag ito yung maging batayan mo, yung sadness, para tumigil na magkaroon ng mga bagong kakilala o magkaroon ng bagong karelasyon. Gawin mong happy yung buhay mo. Kung wala kang nagawang pagkakamali sa kapwa mo, dapat ikaw yung mas confident. The World, the High Priestess in reverse, Four of Wands. Magkakaroon na ng pagbabago yung buhay mo dahil sa gagawin mong desisyon. Kasi sa mga naunang cards, naka-3 cards ka na sa kapaguran. At ito na yung time na gagawa ka ng desisyon na taliwas sa tradisyon na nakagawian mo or ng pamilya mo. Mas pipiliin mo na maging single dahil sa mas gusto mo nang kaharapin yung mga mas importante at blessing na dumarating sa iyo. I-let go mo na yung mga negativity, kahit person mo man ito. At ito yung time na marami ka nang alam sa nangyayari sa sitwasyon nyo. Sa kalusugan, kung meron kang health issues, ay magkakaroon ka na ng improvement, makaka-recover ka na. At kung magkaroon ka man muli ng karamdaman, hindi na ito issue. At para sa ilan, huwag i-delay ang treatment para maibalik na yung dati mong lakas or guminhawa man lang yung pakiramdam mo. Maging thankful ang ilan kasi tumatalab sa iyo yung gamot, nareremedyohan yung sakit mo. At saka naka-3 cards na rin para sa pregnancy. Para sa mga single, ang ilan sa inyo naka-4 na cards ka na wag mong ikulong yung sarili mo na ikaw lang. Masaya na marami kang kakilala or meron kang mga bagong nakikilala. Ito rin yung way na ma-meet mo yung bagong love interest. Itong 6 of Cups ang nagsasabi na kung meron kang gustong pagbabago sa buhay mo, ay okay ito. Kasi pakiramdam mo, merong hindi tama sa situation mo at kailangan mong i-analyze para hindi na maulit yung mga maling cycle. Ang ilan sa relationship, pinagpapasensyahan mo yung person mo. Pero kailangan yung pag-usapan ng person mo kung ano man yung mga issues sa relasyon para yung relasyon nyo ay magpatuloy ng payapa. Piliin man magsama or hindi na. Itong The Devil na card, hindi ito negatibo na card. Kasi ito yung nagsasabi na kailangan kaharapin mo yung mga takot mo sa sarili or sa sitwasyon. Ito rin yung card na magpapatunay na magpapalit ka ng nauna mong desisyon. Mas bigyang pansin ang self-development para makakayanan mong malagpasan yung mga problema mo.